Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isa lang itong dream place. Wonderland, na sinamahan ng napakarilag na liwanag, karaniwang lahat ng kagandahan na may isip mo ay nakaayos para sa iyo dito. Okay, magsaya tayo. Ngumiti si Han Sanchen at nagsimulang mamili kasama ang ilang taong nagngangalang Joe. Marami talagang magagandang bagay. Nasilaw talaga ang mga mata ni Han Sanchen habang naglalakad siya sa buong daan. Bilang karagdagan sa maraming mga table tasks, mayroon ding maraming mga uri ng mga kakaibang kayamanan. Sa sandaling tumingin si Han Sanchen, gusto niyang bilhin ang isang ito, at gusto rin niyang bilhin iyon, ngunit pinigilan silang lahat ni Ivory. Gayunpaman, ang ilang mga tao na pinangalan ng Joe ay bumili ng maraming mga panggamot na materyales. Malinaw naman, ang mga taong ito ay mayroon ng mahiwagang kasanayan, kaya ang susunod na pinakamahusay na pagpipilian ay ang maglatag ng pundasyon para sa pagsasanay ng mahiwagang kasanayan. Ang mga table tasks at iba pang bagay ay natural na angkop para sa kanila. Bagaman ang 4 na taong nagngangalang Joe ay hindi humiling kay Han Sanchen na magbayad, ginamit pa rin ni Han Sanchen ang kanyang bastard spirit para piliting bumili ng isang bagay para sa kanilang 4. Gayunpaman, marami akong pera na dapat gastusin, kaya bumili ng ilang mga bagay para sa mga taong ito upang maging mas malapit sa isa't isa. Sa oras ng hapunan, natagpuan ng grupo ang isang bagong bukas na restaurant sa harapan ng bakuran. Pagkatapos umorder ng pagkain, kumain at uminom, tuwang-tuwa ang lahat. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Kuya So. Oo, gumastos ka ng milyon para makabili ng mga gamot para sa akin at sa iba, at hindi talaga tayo marunong magpasalamat. Lahat ito sa alak. Tuwang-tuwa ang 4 na nagngangalang Joe at sunod-sunod na nag-toast ng Han Sanchen. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, magkaibigan tayong lahat, kaya hindi na kailangang maging magalang. Ito ay ilang milyon lamang, na maaaring isang astronomical figure para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa isang mayamang business circle, ito ay 10,000 lamang sa mga ordinaryong tao. Okay, huwag ka nang magsalita, ituloy na natin ang pag-inom. Pagkatapos ng isa pang baso ng alak, nakita ni Han Sanchen na ang mga mukha ng ilang tao ay malapit ng magbago, at alam niyang oras na. Kaya, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, siya nga pala, 4 na magkakapatid, marami na tayong nabasitang lugar ngayon, pero pakiramdam ba natin ay hindi pa tayo tapos bumisita sa harapan? Sa totoo lang, binisita talaga ni Han Sanchen ang lahat ng lugar. Ngunit may malinaw na kaibahan, nung una siyang pumunta dito, dumaan siya sa harap ng bakuran, kitang-kita niya na napakalaki ng front yard. Napakalaki rin ang lugar ng engranding seremonya ngayon, ngunit laging iniisip ni Han Sanchen na mas masahol pa ito kaysa sa orihinal na bakuran. Ang ganda talaga ng mata ni Kuya So. Nakakadetect talaga si Kuya So ng ganoong katiting na gap. I'm really impressed. Nang marinig ito ni Han Sanchen, agad siyang naging interesado. Oh. Mga kapatid, ano ang ibig mong sabihin dito? Kuya Han, tama ang pakiramdam mo. Tumanggaw din ang lalaking may apelyidong Joe. Actually, ang venue ay lahat ng bahagi ng buong front yard, gayunpaman, hindi ito lahat. Ang venue ay isang virtual at pisikal na lugar na nagmula sa orihinal na gusali ng isang sikat na tindahan gamit ang isang espesyal na paraan. Ito ay parehong harapan at isang pantasya. Ngunit ang ganitong uri ng realidad ay palaging nangangailangan ng pundasyon, sa makatuwid. Ang lugar sa likod ng ilusyon ay talagang mas maliit ng kaunti kaysa sa orihinal na bakuran sa harapan, ngunit napakaliit nito na ang pagkakaiba ay hindi masyadong malaki, at ang mga ordinaryong tao ay hindi makaramdam nito. Sa lahat, yes,
I am the one waiting for you. In fact, it is because I am a regular customer here. I accidentally found out about it one time when I was drinking with the butler of a famous store. Pero after we stayed here for many years dun lang namin napansin na may mali, si Kuya Su na-discover agad nung first time niyang pumunta dito. It's really admirable. Nagkatinginan sina Han Sanchen at Ivory. Hindi talaga napansin ng dalawa na ang venue na ito ay talagang isang lugar ng kathang-isip at katotohanan. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, tila posible. Total, maraming gusali sa harapan. Ngunit ngayon, nawala na ang mga gusaling iyon, napalitan ng maraming bulaklak na bahay. Kung hindi mo napapansin na lumiit na ang lupain, talagang hindi mo papansinin ang mga flower house at hindi mo namamalayan na ang mga orihinal na bahay ay pinalamutian lamang ng mga bulaklak at halaman. Nakasimangot si Han Sanchen, may ganun ba? Ngumiti ng mahina ang lalaking may apelyidong Joe, haha, may darating pang mas maganda. Oh, gusto kong marinig ang mga detalye. Magbabago ang eksena. Misteryosong ngumiti ang lalaking nagngangalang Joe. Magbabago ba ang eksena? Nakasimangot si Han Sanchen. Oo, ngayon, ang nakikita natin ay eksena ng tagsibol, bukas, tag-araw na, makikita mo ang bughaw na langit at puting ulap, makikita mo ang malalagang berdeng puno, at makikita mo rin ang lawa na puno ng tubig. Kinabukasan, ito ay isang taglagas na tagpo, kahanga-hanga. Ang huling araw na ito ay taglamig, at ang kalangitan ay natatakpan ng nyebe ngunit medyo malamig lang. Masisiyahan ka sa magagandang tanawin ng taglamig nang hindi pinoprotektahan mula sa taglamig na yelo at nyebe. Pagkatapos marinig ang mga pagpapakilalang ito, hindi napigilan ni Han Sanchen na makaramdam ng pag-asa, kawili-wili. Ayon sa sinabi mo, kung nagbago ang tanawin, magbabago rin ba ang kalupaan? Natuklasan ni Ivory ang pinakamahalagang bahagi ng problema. Tumawa ang taong may apelyidong Joe, ate, hindi ka talaga ordinaryong tao. Maririnig mo ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Di ba sabi mo lang na this summer scene is full of puns and ponds, but I see walang ponds around here, so hindi ba magbabago din ang terrain? Nakangiting sabi ni Ivory, kumpara sa mga panapanahong pagbabago, imposibleng baguhin ng mano-mano ang maraming lawa na ito, pagkatapos ng lahat, ang una ay nangangailangan ng mas malaking dami ng trabaho at mas mahirap, kung malulutas ng mga tao ang problemang ito, natural na malulutas din ang kasunod na maliit na problema, ito ay isang piraso ng cake. Totoo nga ang sabi ni Madam-in-law, the terrain will really change. Kumunot ang noo ni Han Sanchen, sinabi mo lang na ang realm of reality and reality ay kailangang i-refract sa isang tiyak na lawak ng realm of reality, then, it is impossible to transform the same piece of land into different scenes, tama ba ang pagkakaintindi ko? With Su Yingxia in front, Han Sanchen soon discovered the problem behind. Tumango ang lalaking nagngangalang Joe, Kuya Su, totoo nga. Ngumiti si Han Sanchen, naiintindihan ko, pagdating ko dito, narinig ko ang kasambahay dito na nagsabi na may dalawang eksena sa isang sikat na tindahan, isa ang ordinaryong eksena, at ang isa naman ay eksena ng sarili. Ngayon kung titingnan natin ang apat na panahon, sa totoo lang, hindi lang dalawa ang sikat na tindahan, kundi apat. Sabi ni Han Sanchen. Ngumiti ang lalaking may apelyidong Joe, ito lang ang sinabi ni Kuya Su, wala man lang binanggit si Joe. Hindi nagsalita si Han Sanchen, naintindihan niya ang kahulugan ng Joe, basically, parang tama ang hula ng apat na eksena sa ngayon, hindi pinabulaanan ng taong nagngangalang Joe. Then from this point of view, this matter is a bit complicated, sabi ni Ivory mahirap na para sa dalawang tao na alamin ang partikular na sitwasyon ng tindahang ito, at biglang may dalawa pa. Ang iniisip ko pa lang ay sumasakit na ang ulo ko. Tumingin si Han Sanchen kay Ivory na may mapagmahal na mga mata. Komplikado ba ito? Ito ay talagang komplikado. May apat na eksena sa isang lugar, kung gusto mo itong imbestigahan at makilala ng malinaw, hindi may iwasang sumakit ang ulo ng sino mang pumunta doon. Pero sa kabilang banda, hindi naman ganoon kakomplikado. Siya mismo ay may dalawang karaniwang eksena, kaya ang ibig sabihin ng iba pang dalawang eksena ay dapat na sila ay kani-kanilang backup o illusory na mga eksena ng dalawang karaniwang eksena. Magdala ng peke para sa bawat eksena, eksaktong apat. Sa makatuwid,
Sa teorya, kailangan lamang nitong maingat na suriin ang dalawang ontology upang makamit ito. Ang problema, paano mo makikilala kung alin sa dalawa ang pangunahing katawan at alin ang kanilang pabalat? Sa ngayon, mukhang kailangan nating manatili sa susunod na 4 na araw, mahinang sabi ni Han Sanchen. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa 4 na eksena maaari kang magkaroon ng isang medyo kumpletong pag-unawa sa 4 na mga larawan, at pagkatapos ay maaari kang gumawa ng ilang mga paghuhusga tungkol sa mga ito. Tumanggo si Ivory, ang pinakatangang paraan ay ang pag-explore ng 4 na larawan ng malinaw, upang hindi tayo maging pasibo kapag kumilos tayo. Pumayag naman si Han Sanchen. Gayunpaman, gumawa din ako ng isang lihim na desisyon sa aking puso, iyon ay, ang pera ay dapat na patuloy na ginagastos. At least, ngayon mapapatunayan na hindi nasayang ang pera, ang 4 na taong nagngangalang Joe ay nagsimulang magsabi sa kanilang sarili ng higit at higit pa. Ito ay isang magandang bagay. Nang makitang malapit na ang oras, bahagyang tumayo si Han Sanchen at nagpaalam sa kanilang 4. Pagkatapos, dinala niya si Ivory pabalik sa kanyang tirahan. Gayunpaman, pagdating niya sa guest house, sunod-sunod na kakaibang tunog ang nakaakit ng atensyon ni Han Sanchen, at hindi niya maiwasang tumigil. Nakatingin sa linya ng paningin, ang tunog ay nagmula sa isang eskinita sa unahan. Bagamat lahat ng bagay sa guest house ay napakalinis at maayos, at medyo maliwanag, ang eskinita sa harap namin ay palaging nasa isang medyo maliit na blind spot, kaya mukhang mas madilim. Bitawan mo ako, galit na sigaw ng isang boses babae. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!